Hello mga Katden lovers and Katden followers, narito na ang pinaka-latest updates kung saan Direk Cathy Garcia Sampana ay unti-unti ngang binuking ang patungkol kay Alden Richards at Catherine sa set ng Hello Love Again. Kapatid ni Miss Catherine, abay may inilabas sa publiko na talaga namang pinatunayan at tapat sa mga bashers ni Catherine. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much! At ngayong araw nga sa IG nitong si Miss Dr. IB, kung saan ay nagpa-bisita na naman si Miss Catherine Bernardo para po sa kanyang pamper day. Dito po talaga makikita ninyo na inaalagaan talaga ni Dr. IB yung kanyang skin, ano. Ganito po niya in-spend yung kanyang days today, no? Pero bukod pa rito ay trending at pinag-uusapan pa rin hanggang sa ngayon ang katatapos lang na MediaCon kahapon, ano, dahil ang dami po talaga tayong mga paayuda, no, na mga hindi nila namamalayan na nasasabi nila sa publiko. Aminado kasi si Direk Cathy Garcia Sampana na nahirapan siya dahil mas malapit na ngayon sina Alden at Catherine kumpara noong ginagawa nila ang Hello Love Goodbye. Ibinuking nga ni Director pelikulang Hello Love Again na si Cathy Garcia Sampana kung gaano ka-close ang lead star nitong sina Alden Richards at Catherine Bernardo kumpara noon sa Hello Love Goodbye. Sa press conference ng Hello Love Again noong October 17, aminado si Direk Cathy na nahirapan siya dahil mas malapit na ngayon sina Alden at Catherine kumpara noong ginagawa nila ang pelikulang Hello Love Goodbye. Medyo humirap kasi, sinabihan mo, wag mag-usap, pagtingin ko nagkakainan yung dalawa doon sa kwarto. Kainis, sabi ni Direk Cathy. Tapos, patsabay nito ay talagang parang medyo na-cringe sila, no? Dahil parang sabi ay ang pangit pa lang kakainan. Sorry, erase hoy. Ako kasi, ang linis ng isip ko, sabi niya. So yan yung ilan sa mga biruan nga po dito sa MediaCon. Paliwanag pa niya kasi ang bigat ng eksena, talagang instruction ko walang kakausap kay Alden, tapos si Kat naman in fairness hindi naman niya kinakausap except nung break. Pagdaan ko, nasa sahig kumakain sila ng adobo at ata or something, lechon, kawali. Tapos, iniisip ko magagalit ba ako? Sige na nga, regalo ko na lang doon sa dalawa na may makausap kasi 7 oras na nga silang puro talagang sobrang magpapabagabag sa damdamin, ano. So, ito na yung ilan sa mga pambubuking nga ni Miss Direk Cathy Garcia Sampana patungkol nga kay Alden at kay Catherine. Pero, talagang makikita mo na sabi nga nila talagang nagtulungan daw sila dito sa pelikula. Seryoso naman ang sagot ni Direk Cathy. Nakita niya na may tiwala na nga ang isa't isa ni na Alden at Catherine. Dito sa part 2, the trust was there. It was very evident. It was so clear beyond the friendship that I saw, kasi given na siya may tiwala sila sa isa't isa, and I admire both of them that they support each other so much na kahit nakatalikod, inuubos yung luha, sabi ni Direk Cathy. Papalabas na nga this coming November 13 ang movie na ito. Pero may isang video po na nilabas po sa social media kung saan ito po yung ilan sa mga tagpo kung saan yung kapatid po ni Catherine, no, na ina ni Q, no, at nakita po dito na sinabi ng ilan sa mga supporters si Catherine, ito po yung patunay na talagang walang niretoke kay Catherine, kasi nakita nyo naman yung kapatid ni Miss Catherine Bernardo na sobrang tangos ng ilong, kasi isa yan sa mga pinagdududahan po nila na kaya daw perfect yung ilong ni Miss Catherine dahil nagparitoke siya. And then if you're going to see naman or check naman dito kay Mami Min, ganun din po, diba? Hindi rin po ganun, kumbaga perfect, kumbaga parang ito po yung ilan sa mga sinasabi na ebidensya na talagang walang gawang retoke sa mga mukha ni Miss Catherine Bernardo. Kaya nga po sabi ng ilang mga doctors na pag may mga gusto magparetoke sa kanilang, gusto nilang peg si Catherine. So alam ko po na
Talagang tatahimik na yung mga bashers ni Catherine dahil po sa video na inilabas po ng kapatid ni Miss Catherine. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction ninyo patungkol sa ating latest updates. Magbasa po tayo. Sabi ni Ma'am si Annabelle, ay talaga, aminan na talaga. Kailan kaya ipapalabas yan? Yung sa Family Feud, di pa nga nag-air. Alam mo, Miss Dars, napanood ko yung pool, yung MediaCon sa GMA Network video. Ha, kaloka, 87 lang kay Kat, pero kay Alden, 100% sure na si Soy T. At nadulas na naman si Kat, natawag niyang Tisoy si Alden sa harap ng media. Nakakalimot talaga sila. Tapos may usapan na sila na kung saan sila after MediaCon at sisig ang gustong kainin ni Kat. Very happy lang kasi may chance talaga na magkaroon ng maging sila. Yung past talk guesting ni Alden, sana umamin na siya. Alam mo yung natural na ugali ni Kat, yan. So, kasi meron po akong pinanood sa inyo, 'di ba, na preview. Yun po ay preview lang, short clip kung saan meron ngang nakahanda na parang interview si Mr. Alden Richards with Mr. Boy Abunda sa Pastok. And Boy Abunda asked them about kung talagang if Alden Richards courting Miss Catherine. So, parang sa mga sagot niya, the question is answerable by yes or no lang, pero nagpapaliwanag si Alden. Sabi niya, alam nyo, yung natural na ugali ni Kat na di niya nagawa si ex niya, nagagawa talaga niya kay Alden. At si Tisoy naman okay lang sa kanya. Spoiled sa kanya si Kat sa totoo lang, which is siguro that's a pogi points for Alden. Alam ni Kat na tanggap siya ni Alden ng buong puso. Kakakilig talaga isipin na sila, 'di ba? History na nga yun 'di ba? Totoo naman po yun, 'di ba? Talagang we cannot expect na after 5 years magiging ganito sila ka-close. Na bagay na naging disadvantages para kay Direk Cathy Garcia. And history na nga yung pelikula nila, pati na silang dalawa nakatatak na sa mga puso ng mga Pinoy. Very first ever ang HLA, grabe. Thanks Miss Dars, maganda nangyayari sa Kat din, and thanks sa support sa Kat din. Ayan, thank you so much Ma'am Shi Annabelle Garde sa inyo pong palagi ang pagbibigay ng mga komento at reaction patungkol sa ating mga latest updates. I'm always looking forward for your comments. Sabi ni Miss RJ Med, nakapunta kahit anong oras, kilala ng fam ni Kat. Ma-intro formally, kinikilala pa ni Kat ng mas malalim itong moves sa matagal nang may something. You can do this overnight. Pag amin na lang, if when sila formally on, yun dapat makuha ni Kuya Boy. For me as an avid fan, let's just watch them enjoying each other's company and cherish the time together. Build a memories as GF and BF and hold hands together on the road to forever. I wish you Kat din all the best. Marami pa kami nagmamahal at magdarasal sa inyo dalawa. Avid fan here. Love you Kat din, forever solid. Thanks Miss Darreds for sharing this info. Ayan, thank you so much Miss Arjemed. Actually, totoo yung sinasabi ni Arjemed, diba? Parang kailangan pa bang itanong talaga kung talaga nanliligaw siya? Kasi sa mga actions pa lang po ni Mr. Alden, hindi mo na kailangan tanongin formally sa kanya eh. Kasi sabi nga niya, diba, what you see is what you get. Kung ano yung nakikita nyo, kayo na bahala na mag-isip. Pero kung paaminin niyo siya in these early days, parang malayo mangyari, diba? So, yun na lang po yung antayin natin, yung formal na pag-amin po nila. Or, malay natin, diba? Meron na talaga. Sabi ni Lola Leng, kapag may nagugustuhan ka, wag ubuhos. Aminin natin lahat. Masarap din yung feeling na na-challenge. Yung brusko na gentleman na di maintindihan. Sa girl naman, yung makulit, ma-appeal, di boring kasama. Isa sa mga yan, pasado. Ito naman yung kanyang opinion patungkol sa bagay na ito. Ano? Pero sa tingin ko kasi parang nasa first base na talaga si Miss Catherine and Alden dahil sabi nga ni Alden, 'di ba, sa interview nila that tapos na sila dun sa point ng getting to know each other eh. And Mr. Renato Science said, Miss Darreds, may kutob ako sa takbo ng HLA. Meron talaga tong part 3. Baited na hint ni Carmi Raimundo na sense ko talaga sa US ang finally based din sa mga lugar na binanggit ni Kat, HLG, Hong Kong, Canada, then US. Pero sa HLA meron ito. Happy ending for sure at wise moves din ginawa nila para hindi na sila mahirapan kumuha ng cast on purpose. Kinuha na nila si Ruby, si Marvin, yung isa sa mga lalaking pamangkin ni Ruby, and Kevin Crader, both sa LA nakabase. Sa mga to, kung meron mang madagdag sa mga babae, siguro konti lang. Yes, parang ina rin sila kumuha ng ilang mga, kasi pambawas din kasi yun sa mga gagagastusin or yung mga expenses po ng movie, 'di ba?
So ang ginawa nila, and then kasi new location din naman, kumuha sila ng panibago. Ang pinaka-bless lang talaga itong si Joros. Kasi yan si Joros kasi Christian yan. Etong si Mr. Jobert, so-called Jobert, Christian din yan. Si Derek Cathy, Christian din yan. Si Jenica, Christian din yan. Kaya mga sinasabi nila, parang mga nagkaka-churchmate sila eh. Kaya parang yun ang pinili ni Derek Cathy Garcia. Tingnan niyo yung sabi ni Joros kahapon. Kino-consider si Joros as one of the lucky charm dito po sa movie. Pero sabi niya, hindi raw siya naniniwala sa swerte. Naniniwala daw siya na bless siya dahil naging part siya ng movie. Kaya talagang napapalakpak yung mga audience siya that time. So, could be lovely Avelia come back because sa story ng HLA, she was married to American. So, pwede doon talaga papunta. At palagay ko, inuumpisa na nila Carmi magsulat ng script. It could be possible sa 2025 nila gawin. Sa follow-up movie ng Kat Den ngayon, nakita na nila yung kasikatan ng Kat Den. Sobrang in demand. Kaya lang worry yung Elena 1944 na nakaredy na yan. Bahala na lang si Kat pumili sa dalawang project. Kasi one project per year si Kat. Same with Alden. Totoo po. Pero parang kay Alden Richards kasi. Tapos, kasi 'di ba this year din po naganap yung movie nila ni Miss Julia na 5 Breaks Up in a Romance. And then after a while, ilang months po inilabas yung yung kanilang movie na itong Hello Love Goodbye, 'di ba? Sabi ni Seren, "Hi Miss Stars, I got the clear point of view sa sinabi ni Christopher Min about Sepang sa Kat Den. Delayed reaction lang to. Already happening and it was on the airport when the arrive coming from Canada." At sinabi niya na may iiyak. Obviously, alam na ng madla kung sino si Alden. Kung sasabihin ni Christine sa ngayon dito after ng movie promo magkakaroon ng sepangs, I think malabo na yung mangyari. Bakit pa any time of the day Alden can go to Bernardo's mansion? Kung kailan gusto ni Alden, there are times sa pagod at puyat si Alden dahil galing sa taping ng Pulang Araw, pero pumupunta pa rin si Alden sa Bernardo mansion just to see Kat. What did Mami Min do? He let Alden sleep in Bernardo's mansion dahil gabi na at hindi na magandang mag-drive sa gabi, lalo't puyat Kat hindi. True. 'Di ba nakita niyo po yung isang photos po ni Mr. Alden Richards na naka-sleepwear siya kasama yung mga kapatid. Doon po nagsimula yun eh. Doon nagsimula yung mga speculation ng mga tao na pumupunta na nga at naniligaw na si Mr. Alden Richards with Miss Catherine kasi hindi naman pupunta yun sa bahay ni Kat, diba? Hindi naman mag-e-effort yan eh. And sabi mo niya, hindi yun rumor, totoo yun. Nangyari yun, may resibo pang picture na kuha at pambahay short at chinelas pa si Alden. Bagong gising lang din. So ano pa? Ikakasipang silang dalawa kung ganto ka-open si Alden sa Bernardo family. And knowing Alden from his past interview, he has always a time sa taong mahal niya. He always can find ways. So again, bakit magkakasipangs? Anyway, good day and God bless us all. Thanks, Miss Darrets. Ayan. So I agree with you, Sir Renato, no, na totoo naman, 'di ba? Parang ano lang nila yun eh. They're just using those words para to elaborate at bigyan nila ng parang adjective itong si Mr. Alden Richards just in case na natapos na nga yung movie. Pero syempre alam naman natin na tayo mga sumusubaybay sa kanila na gagawa ng paraan itong si Mr. Alden Richards to si Catherine. Sabi nga dati hindi pa sila gumagawa ng movie eh. Meron ng dalawan at meron ng BC, 'di ba? Video call na nagaganap. And sabi ni Ma'am si Annabel, "How are you, Miss Tareds?" Well, kung di pa sinagot ni Kat si Alden, di natin masisisi si Kat. Kasi di rin basta-basta makakalimutan ni Kat yung first love niya for a very long time. Kasi lahat first about relationship na na-experience niya. Lalo ng heartaches, heartbreaks. Kasi kung nasubaybayan niyo si Kat during her childhood, puro trabaho na lang siya. Kumbaga sa mga friends at kay Daniel lang umiikot ang mundo niya at matinong bata si Kat. Kaya sa nangyari sa kanya, medyo nag-iingat na siya. Totoo naman na ayaw niyang maranasan ulit yon at parang tinatanong pa niyang sarili niya kung pwede. Her answer sa tanong na GMA, sarili lang niya ang makapag-decide kung may inlove ba uli at bigyan ng another chance yung sarili niya. Kasi siguro sa tingin niya na kay Alden na ang lahat ng mga katangian ay nahanap ng isang babae. Kaya parang lahat ng mga girls, diba, nagbibigay na ng mga motibo. Yes.
Totoo naman na parang Miss Catherine Bernardo's really careful when it comes to decision making right now. Totoo yun kasi parang umikot talaga yung mundo niya kay ano lang dun sa kanyang past boyfriend and then sa mga kaibigan niya, 'di ba? Sabi niya pa, at sana lalong tatagan pa nila ang foundation ng friendship nila para pagdating ng time na sila na, di yun basta-basta mabubuwag ng mga tukso at controversial issue sa buhay showbiz. Love is all about timing, pero hulog na si Kat, sure ako doon, kasi it shows naman sa mga response ng body language pag magkasama sila. Salamat Miss Dar sa uulitin. Ayan, thank you so much Ma'am si Annabel Garde sa inyo pong komento at sa inyo pong elaboration patungkol sa mga observation po ninyo kay Catherine at kay Alden Richards. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!